Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Preparation Day sa tibok nga kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong dugang katinawan. Mao kini ang panahon nga atong pagatubago na inyong mga pangutana, hatag pagtagad inyong mga opinyon sa nagkalilain nga mga suwito. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahanan ng Diyos ng anak sa mga langit. Ang balahang Espiritu mulihok sa among kinabuhi. Aron madanagan ang among hunahuna, magiyahan kami sa among mga desisyon. Nga among desisyon kanunay pabor diha sa among Ginoo. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, adunay pangutana nga napangutana ni sa una pero muragwa gyud kaayo nato madetalye ang mong tubag karon ato naging siksikon mga kaigsunan. So nangutana ang mao natong igsuon nga kung kining Leviticus 23:3 kada bang sambingay ni figure of speech o literal ba gyud ni? So atong gibasa igsuon gyud dinhi kung ang usa ka lalaki muhigda kauban sa laing lalaki sama sa usa ka babae, nan sila nakabuhat og dulumtanan. Og sa pagkatinuod sila mamatay, og ang ilang dugo diha kanila. So death penalty, mga kaigsunan. Mao kini ang balaod sa mga Israelhanon. Ang lalaki muhigda kauban sa laing lalaki og magbuhat sama nga ang iyang kaubanan babae. Sa ato pa dunay sexual na activity, mga kaigsunan. So naman atong igsoon kung kini literal ba gyud o figure of speech ba? So atong hatagan og pagtagad. Atong i-discuss, mga kaigsunan. Kung ang lalaki muhigda kauban sa lalaki sama sa usa ka babae, sila nakasala sa usa ka dulumtanan nga sala. Nagpasabot, mga kaigsunan, nga ang duha ka lalaki nagbuhat og sexual nga bulhaton. Sama ra nga ang usa lalaki, sama ra nga ang usa ka babae. So sexual activity kini. So dili gyud ni sambingay. Kanang klaro gyud, mga kaigsunan. Ako ning gidala, mga kaigsunan, mobalik yung tag Hebro tungod kay dunay mga komentaryo nga nag-ingon sila nga nag-ingon nga kining lalaki mohigda kauban sa lalaki ug magbuhat sama sa kababae. Nag-ingon sila nga sa Hebro dili kini lalaki ang iyang gidulugan, kung dili prostitute ang iyang gidulugan. Meaning to say babae pero prostitute. Mao na nga sila nakasala. Okay, so atong tanawon igsoon, ha? Hebro gyud, Hebro. Okay. Breakdown gyud ni. Kanang ato yung linya per linya. Okay. And a man with a male lies down / has sexual relations with a male, literally the lyings of a woman as one lies with a woman. So ang Hebro nagingon nga kung ang lalaki mohigda kauban sa lalaki ug mahimog sexual nga relasyon, unsa may gingon, silang duha nakabuhat og mabugat nga dulumtanan busa sila mamatay. Intensified death penalty expression. Action verb, active.
sila mamatay. O ang dugo dihara kanila. Meaning to say, og patyon sila, ay lang dugo dili mo paningil sa nagpatay. Death penalty. So atong tanawon mga kaigsunan, meaning ni ining maong context sa Hebrew gapon nga pinulungan. Nagyon din kini nga verse nagasulti nga kung ang lalaki magbuhat og sexual nga relasyon ngadto sa laing lalaki, sa bulhaton nga siya nakigdulog sa usa ka babae, kini ginaila nga usa ka iva. Iva means abomination. Abomination means dulumtanan. And under Israelite legal code, both participants were to receive the death penalty with the responsibility of their blood upon themselves. So, ang literal yun na translation mo, nga sila nga nagbuhat lalaki o lalaki, sexual nga buluhaton, sila nagabuhat o dulumtanan nga buluhaton busa silang duha pagapatyon. O ang ilang dugo, dihar kanila. Meaning to say, walay manubag sa ilang dugo. Kinigsoon nga bersikulo, nagahisgot nga ang lalaki adunay relasyon sa laing lalaki sama sa kababae o kinigiisip nga abomination. O sumala sa balaod legal code sa Israel, silang duha mga kaigsuunan makadawat og death penalty o ilang dugo dihara kanila. Walay mutubag sa ilang dugo. To iva, abomination. This word is not just about sexual acts. It appears in the Torah for various prohibited things. Sigsoon ang abomination dili lamang kini sexual nga lalaki ug lalaki, apan sa Torah ingon ini idolatry, magsimbag mga Diyos-Diyos, eating unclean foods, animals, that is abomination. Mukaon ka sa mananap nga wala itugot ipakaon. Unya limbungan nga timbangan, that is abomination. So mga kaigsonan, kini gidumtan sa mga Israelhanon sumala sa ilang balaod. Miskivi siya, gikan kini sa Hebrew nga pinulungan nga buti pasabot, muhigda kauban sa babae. This Hebrew phrase is rare. Buti pasabot ang lalaki muhigda sa usa ka lalaki nga sama ra sa nga siya higda ug usa ka babae. In other words, may sexual nga ilang gibuhat igsoon, lalaki versus lalaki. Busa igsoon, kini nga teksto, dili ni figure of speech. It's literal. O linguistically, maugyo na ang gidili mga kaigsuonan. Busa death penalty. Balumog sa ang death penalty sa unang panahon, batuon sa komunidad mga kaigsuonan. Mauni ang ginapahamtang sa Middle East ng mga nasod kung adunay death penalty. Hinumdumi nga kining abomination dili lamang nga nagdulog ang lalaki kung dili pagsimbag Dios dulumtanan. Pagkaon sa mananap nga dili pagkaon dulumtanan mga kaigsuonan. Paglimbong sa mga timbangan, minito si negosyo imong gilimbong kini abomination gihapon sumala sa Hebrew nga Bible. Adunay mga objection sa mga Bible scholars nga ako nang naisgutan. Ug lagi mo sila nga katong lalaki nga midulog silang lalaki, dili lalaki ang gidulugan, kung dili usa ka babae nga prostitute. Mo ni igsoon. Okay? Okay, aron wa na tay daghang kuti-kuti, ingon na lang ani. Granting without accepting ng original nga Bible, pero ako na kamong gipabasa sa Bible nga Hebrew. Ang original nga Hebrew, dili babae ang gidulugan lamang, kung dili prostitute nga babae. Granting nga Leviticus 23:3 ang gidili ang pakigseksual relasyon sa usa ka babae nga prostitute. Okay, granting. Okay, gidili. Wala problema. So, tugutan ta na lang na ang gidili sa Levitico 23:3 ang paggamit sexual sa mga
prostitute, granting without accepting. Panigson, doon na yung mga teksto nga klaro na yun. Di na yun mo matuis. Bisa pag mubalik kita sa Greek or Hebrew igsoon, mao yun ang buti pasabot. Nga gidili ang babae o lalaki o lalaki. Sexual nga buluhaton. Mubalik ta igsoon. And now, Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I've gotten a man with the help of the Lord. Gipulan ako ang pulong niyo. Sabtara gudigson, og si Adan nakaila kang iba ang iyang asawa, og siya ni buntis. Unsa may buti pasabot anang nakaila og ni buntis. Igsoon, kanang pulong niyo, sa Hebreanon mga kaigsuunan, gikan sa pulong yada, og si Adan nakayada kang iba, og siya ni buntis, og nanganak kang Cain. Buti pasabot ang niyo, yada, buti pasabot, og si Adan, nakigseksual sa ikang iba, mao nga si iba ni buntis. Sigsong ka ng pulong niyo, kanabang ino nato gipatipas lang siya buranon kay muragbog at mapod imog yung litukon ang sexual nga relasyon. So gikan ka na nga pulong yada, mga kaigso. Timanin ninyo na, ha? Okay. Kining pulong yada or nyo nakaila nga nakapabuntis kang iba, gigamit kini sa mga tao nga nangita sa bisita ni Lot didto sa Sodoma. Atong tanawon. Og sa wala pa sila makahigda silang Lot. Ang mga lalaki syudad, hinumdumi ha, mga lalaki syudad. Mga lalaki sa Sodoma, mga batanon ug mga tigulang, hangtod sa katapusang lalaki, gilibutan ang balay. So kinsay naglibot sa balay ni Lot, mga lalaki, batanon ug tiguang, mga lalaki. Nganong gilibutan? Og sila may tawag kang Lot og mingon, asa ang mga tao, mga lalaki, nga mianhin sa inyong balay karong nga gabi. Ang mga lalaki nangita og mga lalaki nga bisita ni Lot. Dadaal sila. Nga naman, that women know them. Kinigsoon, kinigamit that we may know them, mao gihapon ang gigamit kang Adan o kang iba nga nabuntis siya iba, mga kaigsunan. Yada. Buti pasabot, ang mga lalaki nangita sa mga lalaki nga bisita ni Lot. O nagingon, ipagula na sila kay gusto kami makigyada sa imong bisita nga mga lalaki. Sigson, ang lalaki nangitag lalaki aron mo yada. Mao na igsoon ang sala sa Sodoma Gomora, mga kaigsunan. Busa, sa English, diha migula ang pulong sodomy. Nga kung gi-verb ka na igsoon, sodomize. Nga buti pasabot, usa ka sexual nga bulhaton, dili babae lalaki. Kung dili same-sex, mga kaigsunan, that is sodomy. Hinauton ta nga inyo nang ipamanawon og mayo, ha? So dito sa Sodoma, mga kaigsunan, ang usa ka dakong sala mao nga ang mga lalaki syudad, mga batanon ug tigulang, nangita sa mga lalaki nga bisita ni Lot og nagingon, ipagula ang imong bisita nga mga lalaki kay makigyada kami kanila. Mao nga diha nagula ang pulong sodomy. Nga buti pasabot, it is a non-heterosexual act. O usa ka sexual nga bulhaton dili babae lalaki, kung dili lalaki og lalaki, babae og babae, that is sodomy, mga kaigsunan. Karon igsoon, moadto na ta. Naging ko granting